Isang magandang araw pong muli mga kababayan, at sa oras pong ito ay bumabati pong muli ako sa inyo mga kapatid at mga kababayan sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa iba't ibang panig ng mundo. Ayan, sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Ayan, at sa oras pong ito ay ipaparinig ko po sa inyo si Sir Mike Abe opinion, sa kanyang opinion dito patungkol po rito sa inihaing impeachment ng Duterte Youth Party List. Ano po bang pagkakaiba po nila? Ito po ang ating po pakinggan dito po sa kay Sir Mike Abe. Tuloy, pakinggan nyo po. Na naman, halatang hindi nila alam ang proseso. Alam nyo kung bakit? Yung pong issue ng impeachment kay Sara Duterte at yung kailang planong impeachment laban kay Pangulong Marcos. Pinapalabas ng mga DDS na bakit daw may oras ang Kongreso sa impeachment kay Sara, kay BBM ay wala. Kita mo, ang kababawan at panlililang ng paliwanag. Ganito po yan, pa. Ayos ng patutsada po ng mga DDS, talagang kumbaga talagang humahanap po sila ng ikagugulo, pero po dito sa pagpapaliwanag ni Sir Mike Abe ay atin pong maiintindihan po yung bagay na yan mga kapatid. Tuloy po natin. Ay numbers game. Ang impeachment, legal, technical, political. Ang impeachment kay Sara, legal, proseso. May complainant, may sapat na numero, kaya mabilis na na-impeach dahil ang complainant, congressman. Ang endorser, congressman. Enough yung number, 284, sobra-sobra pa sa need number para ma-impeach si Sara. Kaya napabilis at nadala ang article of impeachment sa Senado. Okay, nakuha nyo. Congressman ang complainant, congressman ang endorser. May sapat na bilang. Nire-record ang 1/3. Liwanag po yun, kaya pa pala mabilis na pumasa itong impeachment ni Vice President Sara. Kongreso po, congressman ang mga complainant at ng boto talagang ang dami. Kaya pasok na pasok po talaga. Hindi po katulad nitong impeachment na gagawin nitong Duterte Youth Party List. Tuloy po natin. Ng congressman na dapat mag-endorse. Humigit pa, halos lahat nag-endorse. Kasi kulong-kulong na or 284 ang nag-endorse at complainant. Kaya mabilis, walang hearing sa Kongreso. Yan ang proseso. Yan ang nasa batas. Yan ang nangyari kay Sara Duterte. Okay? Ang malaking pagkakaiba dito sa impeachment na planong gawin ng mga ama Duterte against President Bongbong Marcos. Una, sino ang complainant? Duterte Party List. Sino ba yun? Mag-asawa. Si Cardema at yung congresswoman na kanyang asawa. Sila lang mag-asawa. Wala silang number. Dalawa lang sila. Tsaka ang pagpapay ng impeachment mismo personal sa Secretary General ng Kongreso, kay Secretary Reggie Velasco. Nung magpunta yung mag-asawa, dahil dadalawa lang siya, isang congresswoman ng party list at yung asawa niya, mag-asawa yun si Cardema, tsaka yung babae, mag-asawa yun. Sila dalawa lang Tapos walang coordination sa Secretary General, kaya wala ang Secretary General nang mag-file ng impeachment. Ngayon sinasabi nila, bakit nung kay Sara, mabilis? Nung ngayon kay against President Marcos, mabagal o walang nangyari. Abay, wala kayong number. Siyempre, ang gagawin talaga niyan, mamuntos lang po talaga para ipakita sa taong bayan na mali talaga itong ginagawa ng ating mga congressman. Ganun lang po yan. Kumbaga, pinapalabas nila na api-api ito pong impeachment ni Sara kaysa dito sa
hain po nila na impeachment dito sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Ayan, pinapalitaw nila api itong mga Duterte. Ganun lang po yan. Yan po yung dapat yung maintindihan. Ang challenge ngayon, kung totoong magpapain itong mag-asawang Cardema, party list, maghanap kayo ng kakampi, maghanap kayo ng congressman. Kung meron kayong sapat na numero, ay di pwedeng umusod yung impeachment. Pero kung wala, garbage yan. Mababasura lang yan. Yan ang impeachment process. Technical, legal, and political. Ngayon, ang mga nagpapaliwanag na vloggers ng mga DDS, nanlilin lang na naman kayo kasi hindi nyo pinapaliwanag ang proseso. Agad-agad may conclusion kayo. Pag si Sara, ang impeachment mabilis. Pag kay BBM, hindi. Aba, dumaan kayo sa tamang proseso. Huwag kayong magmana doon sa inyong amo, puro shortcut ang ginawa. Kaya ngayon nagkasabit-sabit, katulad ng tukhang. Dapat proseso, hulihin, kasuhan, hindi ginawa. Tukhang-tukhang, ayun, kulong. Kasi sinurkat. Huwag niyong isurkat. Huwag kayong masanay sa shortcut na galawan, panlilinlang, pagmamadali, wala sa lugar. Delikado yan. Proseso. Sige, mag-file kayo ng impeachment kasi impeachable official ng Pangulo, yan ang proseso. Pero maghanap kayo ng number, maghanap kayo ng kakampi. Pag hindi sapat ang inyong kakamping, Ilan po ang malungkot doon? Kasi halos karamihan talaga ng mga congressman, realidad, talagang kakampi ng ating Pangulo. Kaya malabo talagang pumasayan at tanggapin yan. Ano po? Liban na lang kung sa darating nitong halalan ay mas marami yung kanilang kakampi, baka talagang yan ay pumasa rin. Ano? Pero kung kaunti, sorry na lang po sila. Ganun na lang po yun. Ano po mga kababayan? congressman, hindi uusad yan. Kung kayong mag-asawa lang ang nag-file at complainant, baliwala yan. Yan ang malaking pagkakaiba sa impeachment na mabilis na nangyari kasi congressman ang complainant, ulitin ko, congressman ang nag-endorso, sapat-sapat, overwhelming pa ang numero 284 signatory sa article of impeachment against Sara Duterte. Kaya ba ng mga nagpapile against PBBM na makapag-produce din ng tamang numero na naaayon sa batas at regulasyon ng Kongreso? Ayan ang big challenge sa inyo. Kaya yung mga vlogger at mga DDS na nagsasabing bakit magkaiba? Kasi hindi nila may paliwanag. Ayaw nilang ipaliwanag. Ito, nadinig nyo na ako, pinapaliwanag ko, siguro alam nyo na kung ano ang pagkakaiba. Sa totoo lang din po, ngayon ko lang din po talaga naintindihan dito sa pagpapaliwanag ni Sir Mike Abe na ganun nga pala yun. Para pumasayan, kailangan maraming signature ng mga kongresista para mapasayan. Pero kung wala kang mga kakampi dyan at dadalawa lang kayo, malabo talagang sumampayan. Ganun, yun ang kaibahan doon sa impeachment kay Vice President Sara Duterte at dito sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Ganun lang po, tuloy natin po. Matalino para may magandang buhay. Huwag magpalinlang para hindi mabudol. Maniwala sa tamang proseso, tamang pagpapaliwanag. Huwag sa shortcut na proseso, shortcut na paliwanag. Magiging BO kayo. Di ba? Tama o mali? Tama po yan. Challenge ito sa mga DDS. Mag-provide kayo ng numero para umusad ang inyong kaso. Kung dadalawa at mag-asawa lang, personal pa ang galaw, garbage yan, basura yan. Yan ang sinasabi ni Inday Sara Duterte. Garbage ang news, garbage daw ang Malacanang. Pag hindi nyo na i-provide ang tamang numero para umusad ang impeachment against PBBM, yan ang garbage news. Yan ang garbage impeachment. Yan ang garbage na galaw. Ang sinasabi ni Inday Sara Duterte sa inyong mangyayari kapag wala kayong numero. Ganun lang kung kasimple yun. Diba? Tama o mali? Tama. Please like and share, subscribe and follow sa atin ng mga ginagawa. For Yan po mga kababayan, yung atin pong narinig dito po tungkol po dito sa kaibahan po ng impeachment na kay Vice President Sara Duterte at dito naman po sa inihahing impeachment
ng Duterte Youth Party List, dadalawa lang po sila at wala po akong ugnayan doon sa kanila ngayon, kaya wala pa yung yung pag-anuhan po nila nung isinampan nilang kaso kaya malaking pagkakaiba po, mga kababayan. Ayan, may natutunan po tayo sa pamagitan po ni Sir Mike Abe. Mag-subscribe din po kayo sa kanyang channel. At dito rin po sa aking channel, Munting Channel. Maliit pa lang po itong aking Munting Channel. Sana po ay inyong suportahan. At huwag niyo pong kalimutan na mag-like at mag-subscribe dito po sa aking Munting Channel. At muli po, ito po ang inyong Mr. Gumball. At muli, aking sinasabi, gaya po ng aking sinasabi, huwag po natin kakalimutan na magpasalamat sa Diyos na lumalang. Bye-bye po.